Isang katanungan na naman po ang ating sasagutin na natanggap po natin mula sa inyong mga komento mula sa ating Facebook account. Narito po ang kanyang tanong. Good morning, DJ Chico. May tanong lang po ako. Kaka-full payment ko lang po sa aking G-Loan ngayon. Pagkatapos po, buksan ko sana G-Loan ko, tignan ko kung magkano na offer. Bala ko kasi mag-loan ulit. Hindi na po mabuksan. Something went wrong. Ayan po mga kaibigan, no, kita po natin, no, something went wrong. Kasi po mga kaibigan, kababayad nga lang niya. Today din. So today din, binuksan niya ulit. After niya magbayad, binuksan niya ulit yung kanyang G-Loan. Eh, ganun talaga, something went wrong. Remember, ladies and gentlemen, meron tayong posting days, no? Kahit na nagbayad kayo dyan, no? Pagka nagbayad kayo sa inyong G-Loan dashboard, real time naman yung posting niyan. Huwag po kayong mag-alala doon. Kaya lang, syempre, i-close muna nila yung account mo. Ang kanilang closing ng account noon, mabilis lang yung repeat loan. Noon, mabilis lang po, nasa 2 to 3 day, 1 hour lang. Mabilis lang, wala pang 1 hour, mga 1 minute, 2 minutes lang yung pagbabayad mo. After a few minutes, pumapasok na kagad, nagkakaroon na ng panibagong offer. Pero ngayon medyo matagal na. Alam niyo kung bakit? Dahil sa dami na rin po nagre-repeat loan sa kanila, sa dami na ng mga customers nila, at sa pag-upgrade ng kanilang system, kailangan maging maingat po sila sa pag-approve ng mga offers sa ating lahat, mga kaibigan. Remember, mag-alat po kayo. Kung magbabayad kayo ngayon, mag-alat po kayo ng 2 to 3 working days. Hindi kasama yung Saturday and Sunday. Mag-alat po kayo ng 2 to 3 working days para malaman po ninyo 24 to 72 hours para malaman po ninyo kung magkano yung offer sa inyo ng G-Loan. So again mga kaibigan, hindi common nag-full payment po kayo ay magkakaroon na kayo ng repeat loan. Hindi yan applicable sa lahat, no? At hindi rin common nagbayad kayo ay makakapag-loan kayo ng mas mataas doon sa inyong initial offer. Kasi based experience po natin, ladies and gentlemen, nag-fully pay ka ngayon ng iyong loan tapos na-approve ang panibagong loan mo, kung dati 5,000, ngayon pwedeng 1,000 pesos na lang. Sa iba naman, ang experience nila, kung dati 1,000, naging 3,000, naging 5,000, pataas ng pataas. No? Ano yung basihan nito? Ang basihan lang naman po nito mga kaibigan ay simple lang. G-score at ang inyong discipline or habit ng pagbabayad. Again, ang pagbabayad po natin, hindi dapat fully pay in advance ha. Mas gusto po ni G-Loan na tayo po ay nag-a-advance na tayo po ay nagbabayad ng ating monthly due in advance. Okay? Hindi yung buong payment. Kasi yung iba sa atin, di ba, aminin nga ninyo, nagpapataas lang tayo ng loan offer. So, kay G-Loan, kay GCash, nade-detect nila yan, no? Na nararamdaman nila na itong customer na to ay nagpapataas lang to ng loan. Baka loan lang, magpo-fully pay kagad. Oh, 'di ba? Alam ni G-Loan 'yan, 'di ba? Sino sa inyo naka-experience na niyan? Yung nagbayad kayo, nag-fully pay kayo, wala naman kayong bad record pero parang bumaba yung loan offer. 'Di ba? So again, mga kaibigan, maraming salamat sa iyong katanungan. At kung kayo po ay may katanungan pa, please comment down below kung nakarelate kayo sa katanungan na to. Kung gusto ninyong masundan pa yung ibang mga katanungan, please click subscribe to this channel. At paki-like na rin po ito and paki-share na rin po kung okay lang sa inyo. Okay, ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.